Pahirapan ngayon sa pagpasok sa eskwelahan ang ilang estudyante sa Vintar, Ilocos Norte dahil sa nasirang footbridge. Makibalita tayo kay Chona Carion. Araw-araw tinitiis ng mga estudyante sa Vintar, Ilocos Norte ang pagsakay sa balsa para makatawid sa ilog. Ito lang ang transportasyon nila ngayon para makarating sa paaralan at hindi malate sa klase. Nasira kasi ang footbridge na papunta sa bayan dahil sa malakas na ulan. Ayon sa mga estudyante, nagtsatsaga sila sa pagbabalsa dahil magastos at malayo kung dadaan pa sila sa kabilang bayan. 10 piso raw ang bayad sa balsa. Pagkatawid sa ilog, maglalakad o kaya na may sasakay pa sila ng motor papunta sa paaralan. Kalbaryo naman ang pag-ulan para sa mga estudyante at guro ng Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Mandaue City, Cebu. Pahirapan sa pagpasok sa paaralan dahil sa baha. Ang ilan sa footpath dumadaan para hindi mabasa ang mga sapatos. Uli man may baha din, wala man may ibang sapatos. Hinimok naman ang mga residente na maglinis ng paligid para hindi bumara ang basura at umapaw ang tubig sa ilog. Ang Cesar Cabahog Elementary School sa Barangay Look naghahanda na rin ngayong tag-ulan. Madalas kasing binabaha ang paaralan kaya naman hindi maiwasan ng mga estudyante at guro ang mag-alala. Ililipat ang klase sa 3-story building at gagawing 2 shift ang klase kung tataas ang tubig. Sa San Antonio, Nueva Ecija, nakatenga at hindi pa rin napapakinabangan ang ilang gusali na itinayo sa Dr. Jose Lapuz Salonga National High School 2 taon na ang nakakaraan. Dahil daw sa depektibong pagkakagawa, hindi na raw ligtas gamitin ang mga gusali dahil sa mga bitak. Nga po nila, ma'am, defective. What do you mean defective? Kaya po, pumalig po ako. Tingnan ko po, pag panig ko po dito, sabi nga po nila, nag-shake. Sa kabila nito, ginagamit pa rin ng ilang estudyante ang ilang classroom sa unang palapag. Hihintay lang daw nilang matapos ang ginagawang building sa paaralan. Naglibot naman ang Municipal Engineering Office sa paaralan at nakitaan ng paglabag ang ilang construction workers. Pinagsabihan ang mismong foreman na gumamit ng safety net at hard hat para maiwasan ang aksidente lalo pat maraming estudyante sa palibot ng ginagawang gusali. Nangako naman ang mga construction worker na susundin ang safety measures. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.